Mainit na balita, absuelto si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile sa kasong graft o katiwalian. Yan ang desisyon ng Sandigan Bayan ngayong umaga kaugnay sa kinakasangkutan niyang milyong-milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund scam. Ayon sa Sandigan Bayan Special 3rd Division, bigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Enrile, ang kanyang dating Chief of Staff na si Attorney Jessica Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ang iba pang detalye ihatid namin maya-maya lang. Posibleng sa kulungan na raw magpasko ang ilang sangkot sa questionableng flood control projects ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Yan ang sinabi ni Dizon sa panayam sa kanya sa unang balita sa unang hirit. Kasama sa mga sangkot ang mag-asawang kontratista na sina Pacifico at Sara Diskaya. Ngayon din ang mga taga-Bulacan 1st Engineering District Office na sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Dagdag pa ni Dizon, posibleng linggo na lang ang binibilang dahil sinimulan na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang proseso rito. Ang sabi po ni Ombudsman Boying Remulla, yung pong unang kasong final natin nung September 13, no? Yan ang pinakamabilis na may makukulong. Hindi na aabot ng bagong taon. Hindi po. Tingin ko hindi. Tapos sa sunog. Pasko na ho sila sa Pasko, sa kulungan na sila magpapasko niyan. Nagsampa ng reklamo ang Department of Public Works and Highways laban sa ilang personalidad na nasa likod ng mga flood control projects sa ilang lugar sa bansa na kung hindi substandard, ghost o guni-guni lang. Kasama rin sa mga nireklamo ang 20 taga-DPWH. Balitang hatid ni Salima Refran. Hindi siya nakakonekta sa kabilang side ng dike. Nakapatong lang siya, peke eh. Dismayang inabot ni DPWH Secretary Vince Dizon ng inspeksyonin ang dike at riprap na ito sa Bawang La Union noong Setyembre. Ang 2 metrong haba dapat ng tubong ikinabit sa dike. Wala pang isang talampakan at tila ipinatong lang sa lupa. Hindi yan tagusan, no? Props lang eh. Anak lang. Nireklamo na ng DPWH ng graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman ang kumpanyang Silver Wolves Construction Corporation. Ang proyekto kasi nagkakalaga ng halos 180 million pesos. This was a project that was visited several weeks ago, which was found to be very substandard, but already fully paid, even if it was not yet completed. Ang Silver Wolves inuugnay kay Benguet Representative Eric Yap na naging chairman din noon ng House Committee on Appropriations. Silver Wolves Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Kausap na ng Ombudsman ng AMLAC para humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Inireklamo rin ng St. Timothy Construction ng mga Diskaya para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi mo ba siya iniisip? Iniisip ko rin po kasi Bakit ka nagbayad ng gumawa nga hindi ho kami ng complete? flood control eh. Hindi lang ho na kompleto eh. Ang masama hindi kami gumawa. Gumawa po kami. God,
Flood control ba yan? Tapos ba yan? 100 milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo, hindi tapos yan? 20 DPWH personnel pa ang nilistang respondent sa dalawang reklamo. It is non-bailable, no? And it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Ayon kay Ombudsman Remulla, may isa pang kongresistang iniimbestigahan sa posibleng koneksyon sa maanumalyang proyekto sa Davao Occidental. We will look into the allegations that Claudio Bautista, the congressman from there, at that time, I think, no, siya pa yung congressman, no, is the beneficial owner of the construction company. Sinusubukang makuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap ni Plato at ni Bautista. Sinaksihan din ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. ang paghahain ng reklamo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Reyes na sisimulan na nila ang live streaming ng mga pagdinig ng ICI. Pero sabi niya ngayon, kailangan pa nilang pag-aralan ang mga patakaran para rito, lalo't sensitibo ang impormasyon sa mga pagdinig. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, we have to have a rules of whether they consent or not. Dagdag pa ng ICI, walang hearing sa susunod na linggo dahil hindi raw makakadalo si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na ngayong umaga ang binabantayang remnant low o ang dating bagyong Salome. Intertropical Convergence Zone ang magpapaulan ngayong Biyernes sa Palawan, Negros Island Region at Mindanao. Mainit na easterlies ang umiiral sa Aurora, Quezon at Camarines Norte. Shear line naman sa Batanes at Babuyan Islands. Ang shear line ay ang salubungan ng malamig na northeasterly wind flow at ng easterlies. Mas makakaasa ng maayos na panahon ang Metro Manila at ilang pang panig ng bansa. Gayunman, posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang posibleng makaranas ng light to moderate rains ngayong umaga, pati bukas ng umaga at sa linggo. Mas marami ng lugar kasama ang Metro Manila ang uulanin na rin sa bandang hapon o gabi sa loob ng 3 araw. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha at landslide. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sinaksak ng isang jeepney driver ang isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, ano ang dahilan ng pananaksak? Connie, sinisingil daw sa utang ang jeepney driver nang bumunot umano siya ng patalim. Sa kuha ng CCTV na hawak na ngayon ng Mangaldan Police, makikita ang tila pag-ipagtalo ng lalaki na kadilaw sa jeepney driver. Mabagal na umandar ang jeep hanggang sa tumigil ito. Nang balikan ng lalaki ang jeepney driver, doon na siya sinaksak. Dinala sa ospital at nasa maayos ng kondisyon ang biktima. Tumakas naman ang jeepney driver na patuloy pang hinahanap. Ang huling impormasyon ng pulisya, nagpunta siya rito sa Dagupan matapos ang krimen. Isang linggo bago mag-undas, puspusa na ang paggawa ng mga kandila sa Norsagaray, Bulacan. Kwento ng may-ari ng isang pagawaan ng kandila sa Barangay Bigte, halos buong araw na ang kanilang paggawa ng kandila dahil sa dami ng mga umo-order. Kadalasan daw ng kanilang sinusupply ay sa buong bayan ng Norsagaray pati na sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayon naman sa ilang nagtitinda ng kandila, nagsisimula na ring lumakas ang bentahan doon. Dito naman sa Pangasinan, tuloy-tuloy na rin ang paglilinis sa ilang sementeryo. Sa isang sementeryo sa Calasiao, nag-aabang na ang ilang tagalinis ng nicho ng mga bumibisita para kontratahin sila sa paglilinis. Bukod sa mga naglilinis, nakapwesto na rin doon ang mga nagtitinda ng mga bulaklak at kandila. Fully booked na ang ilang bus na bibiyahe pa probinsya para sa undas. Sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City, marami ang nagpa-reserve na ng ticket ng aircon bus papunta ng Daet, Camarines Norte mula October 29 hanggang 31. Pili na lang din ang mga oras na hindi fully booked sa October 27 at 28.
Hindi pa naman fully booked ang mga biyahe na pa Camarines Sur at Albay. Sabi ng pamunuan ng bus terminal, inaasahan nila na sa Lunes na magsisimula ang dagsa ng mga pasaherong pauwi sa mga probinsya para sa undas. Nag-issue naman ng LTFRB ng mahigit 800 special permit para sa mga bus para tugunan ang pangangailangan ng mga biyaherong pa-probinsya. May pangilan-ngilan ng bumibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Manila North Cemetery isang linggo bago ang undas. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Galing pang Bulacan ang pamilya ni Arlene. Kahit maulan, madaling araw pa lang, bumiyahe na sila papuntang Manila North Cemetery para linisin at bisitahin ang puntod ng kanyang kapatid. Death anniversary ng kapatid ko, tapos napaaga na rin kami gawa ng ayaw namin sumabay sa mga maraming tao. Then babalik na lang kami ng November 2. Lagi kaming mas maaga. Kada taon, iniiwasan daw talaga nila ang dagsa ng mga tao sa sementeryo, lalo na't may mga bata silang kasama. Sinadya na raw nila ang puntod ng kapatid niya ngayong umaga dahil hanggang Lunes, October 27 na lang pwedeng maglinis, magkumpuni at magpintura ng mga puntod sa Manila North Cemetery. Hanggang Linggo, October 26 naman sa Manila South Cemetery. Huling araw ng mga libing sa parehong sementeryo sa Martes, October 28. Simula October 29 hanggang November 2, bukas sa publiko ang Manila North at South Cemeteries mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Pero bawal pumasok ang anumang sasakyan sa loob. Ilan pa sa mga mahigpit na ipagbabawal sa loob ang mga baril, patalim, alcoholic beverage, alagang hayop, malalakas na sound system at flammable materials. Magagamit din ang digital platforms ng mga sementeryo na may puntod finder para makatulong sa paghahanap sa mga libingan ng mahal nyo sa buhay. May tagging system din dito para sa mga bata, senior citizen at persons with disability. Maglalatag ang Manila LGU ng free water stations, portable toilets at wheelchairs sa mga sementeryo sa undas. Para sa pamilya ni Arlene, walang pinipiling araw o panahon ng paggunita sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Hindi kami sumasablay dito every year talaga. Kasi yan lang talaga yung may alay namin sa mga namayapa naming lola, kuya, anak, kapatid, tsuhin. Kaya talagang yearly nandito kami. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.